So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, yan, magpo-phone comparison tayo between Android and iOS na mabebenta sa Green Hills, which is the Samsung Galaxy S22 versus the iPhone 12 Pro. Ano kaya ang perfect na purchase natin ngayon dito sa Green Hills ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, for today's video, itatackle natin ngayon ang Samsung Galaxy S22 versus the iPhone 12 Pro. So ito kasi dalawang smartphone na to ay perfect din sila i-compare sa isa't isa. Lalo na yung S22 ay mas advanced sa 12 Pro when it comes sa release date. So year 2022 lumabas ang S22, 12 Pro ay lumabas ang year 2020. Pero ito, guess what? Mas mura na po ang S22 compare sa iPhone 12 Pro. Kaya napakaganda nilang i-compare sa isa't isa dahil when it comes sa presyo, yung mas lumang version ng iPhone ang mas mahal compare sa base model ng S22. So yon mga ka-J-Vlog, the Samsung Galaxy S22 ay merong presyo yan nag-ring sa 128 ay nasa 15,000 to 16,000. 256 ay range sa 17 to 18. So S22 yung price sa Green Hills nag-range sa 15 to 18,000 pesos. And syempre, saan pa ba tayo bibili ng mga legit na Samsung and of course iPhone? Wala na iba kundi sa mga nire-recommend nating shop. Kay Ate Mayet, CMB Gadgets, and of course kay Ate Malin sa Malin Gadget. And of course kay Ate Annette, ZMB Self and Accessories. And yung mga Facebook pages sila nasa description box. I-check nyo na lang, i-click nyo na lang kung interested kayo mag-purchase ng S22 at ng iPhone 12 Pro. So iPhone 12 Pro ay medyo mas expensive pa siya sa S22 dahil yung iPhone 12 Pro ang presyo niya is nasa 21,000 to 22,000 for the 128 gigabytes. Tapos yung 256 nag-raise sa 23 to 24,000 pesos. So kung makikita nyo naman, year 2020 lumabas ang iPhone 12 Pro pero mas mahal pa rin siya sa year 2022 na Samsung Galaxy S22. So, yun, mga ka-J-Vlog, kaya marami ring nagde-decide, mag-S22 ba ako na mas latest siya when it comes sa release date compare sa iPhone 12 Pro, na outdated siya when it comes sa release date. Pero hindi naman totally outdated kasi to be honest, the 12 Pro ay kayang-kaya pa rin yan makipagsabayan sa mga latest smartphones today. Even yung mga high mid-range smartphones, kayang-kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga higher mid-range smartphones today. So, ang maganda balita sa 12 Pro is updated pa rin siya sa latest iOS with iOS 18 at matagal pa rin po magiging relevant sa market ang iPhone 12 Pro. Kaya dito sa ating video, bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba ang perfect i-purchase ngayong 2024. Unang-una sa chipset nila. The iPhone 12 Pro is powered ng Apple A14 Bionic chip compare sa S22 na napakalakas ng chipset niyan mga ka-J-Vlog. The Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. So sa mga nagtatanong, Lods, Snapdragon ba lahat ng S22? Yes mga ka-J-Vlog, when it comes sa international release ng S22, don't worry, lahat po yan ay Snapdragon. Ang only Exynos lang na makikita nyo S22 na very rare lang din naman sa Green Hills, which is the European version. So international, expect nyo US, Korea, and even NTC, mga Snapdragon po yan. Snapdragon 8 Gen 1 chipset. When it comes sa when it comes sa mas updated when it comes sa latest chipset, mas powerful, for me, syempre mas okay ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. So when it comes sa pagiging latest at powerful, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 is maganda yan mga J-Vlog. Pero the Apple A14, kayang-kaya pa rin yan mga J-Vlog makipagsabayan. To be honest, even dito sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Pero syempre, mas marami magpe-prefer sa 8 Gen 1 chipset na smartphone, lalo na sa ganyang presyo na 15,000, may 8 Gen 1 ka na, di ba? So chipset-wise, for me, both ay maganda naman mga J-Vlog. Wala naman kayong talo, alin man dito sa dalawang smartphone ito pipiliin nyo. Kasi dito sa iPhone kasi or sa iPhone 12 Pro, optimization din kasi ang titignan nyo dito. Prefer ko yung software optimization ng iOS compare sa Android, to be honest. Pero yun nga, maganda rin naman ang software optimization ng Samsung. Lalo na yung One UI. Ang magandang balita sa S22, support niya rin ang Galaxy AI, yung newest AI feature
ng Samsung. Makikita natin yan sa S22. So, updated pa rin siya sa latest Android. I don't know kung next year support pa siya kasi sabi naman before ni Samsung, ang promise time nila when it comes sa ganyan is nasa 5 years ata pag when it comes sa S-series. So, pa 2 years pa lang naman ng S22. Hopefully, ma-update pa rin siya sa Android 15 and Android 16. Pero iOS matic yan, 6 years tops or 7-year tops yung pinaka sagad na update ng iOS. So, matic, the iPhone 12 Pro, masusupport pa yan ng iOS 19, iOS 20, at baka pinakasagad yan is iOS 21. So, yun, napakatagal pa ng ng dalawang smartphone na to sa market. So, when it comes sa matagal yung gagamitin, okay itong dalawang smartphone na to. Next, sa display. Display, for me, clear winner dito is the Samsung Galaxy S22. Super AMOLED display versus OLED. Support niya 120Hz clear refresh rate compared sa 12 Pro na standard 60Hz. Na-introduce lang ang 120Hz screen refresh rate sa 13 Pro series. Tapos, siyempre, notch display pa rin yung 12 Pro na dito sa iPhone, dito sa S22 is notch. So, for me, mas better yung color accuracy rin ng S22 compared sa iPhone 12 Pro. Even the smoothness of the display, mas prefer ko ang S22. Display, panalo sa akin ng S22. Next, mga ka-J-Vlog sa design and build quality. For me, the build quality or the form factor, I'll go for the iPhone 12 Pro. Dahil dyan mga J-Vlog, dito kasi sa 12 Pro, is stainless steel siya compare sa S22 na aluminum. So, mas gusto, syempre, mas premium, mas okay for me ang stainless steel. Kaya, mas maganda ang build quality ng 12 Pro. Both naman ay matte glass. At mas maganda yung form factor, box type na sa 12 Pro. So, I'll prefer the iPhone 12 Pro when it comes to form factor and build quality. Next is chipset. Sa chipset, sinabi ko na yan, both naman maganda yan, don't worry. Susunod dyan, mga J-Vlog, when it comes sa battery. Battery talagang pinakamalulupit dito sa smartphone na to. Both mga J-Vlog ay maliit lang ang battery capacity. Sa S22 is 3.7. The iPhone 12 Pro is 2.8, mga J-Vlog. 2.8. Kaya expect nyo when it comes sa battery performance, clear winner dito ang S22. Pero, yun, nasubukan ko na rin naman tong both smartphone na to. Real time, pareho sila mabilis malobat, to be honest. Depende na lang din sa optimization talaga ng software. So, yun, the 12 Pro, expect nyo na mabilis na talaga siya malobat, lalo na sa mga updates na nangyayari, even the S22. Kaya, maliit ang form factor nila, expect nyo, maliit din ang battery capacity. Kaya, when it comes sa battery, specs-wise, clear winner dito ang S22. Mas mataas yung battery niya. Next sa camera. Camera specs, for me, mas jump pack ang S22. Lalo na sa mismong photo mode. Mas maganda yung mabibigay na color accuracy. Very vibrant dito sa S22. Support pa nito ang 8K video recording. Pero when it comes sa quality talaga ng video or yung consistency ng pagganda ng quality ng video, I'll go for the iPhone 12 Pro, to be honest, or the iPhones. Yan talaga yung nagustuhan ko. Kasi to be honest, nag-vlog ako before sa mga Samsung devices, the S22 Ultra, the Samsung Galaxy Flip 5. Hindi ko nagustuhan talaga yung quality niya, even naka 4K or 8K. Pero dito kasi sa iPhone, mas nagugustuhan ko talaga yung video quality ng mga devices sila. Pero pag photo quality, I'll go for the S22. Mas vibrant, mas clear, mas maganda sa low light. Pero pag video, I'll go for the iPhone 12 Pro. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga nagustuhan ko. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga advantages nila sa hopefully nakatulong to sa inyong buying decision when it comes to sa S22 and the iPhone 12 Pro. So ito yung side-by-side comparison ng 12 Pro versus sa S22. Ayan. So kung makikita nyo naman, mas naunang na-release yung 12 Pro. Pero mas mahal pa rin yung 12 Pro compare sa S22. Parehong 128 pero itong S22 nasa 15 na lang. Itong 12 Pro nag-range sa 21 to 22,000. So yan yung pinaka maganda sa iPhones is mas matagal silang mag-depreciate compare sa Android. So ayan sila side by side, both na matte glass, triple rear camera setup, both 5G with LiDAR scanner dito sa 12 Pro. Ayan yung kanilang right side, parehong power button dito and meron tayong volume rocker. Sa taas naman dito sa S22 is meron tayong microphone. Sa left side, wala tayong makikita sa S22. Dito sa 12 Pro, ring and silent toggle and the volume rocker. 10.5. Sa baba naman, Lightning versus Type-C. Pareho nandito yung speaker grills.
And syempre, mas prefer ko yung 12 Pro dahil stainless steel design siya. Ayan. Box type. Kahit sa kanan siya, galing siya ng ano. Pareho rin ako magaan. No, When it comes sa screen, as a form factor, ayan. Ano to? Hindi sila nagkakalayo ng size. Mas malaki lang ng konti, yung 12 Pro. So, check natin yung display. Latest? AMOLED versus OLED. Pero sa 12 Pro, sad to say 60Hz pa rin siya. Standard 60Hz. Sa S22 is 120Hz na siya. Camera, let's check. Saka dito rin po, sa physical niya rin po. Try natin mag-take ng photo. Nasa ano po, sa taas. Ayan. So, when it comes sa pag-take ng photo, kung makikita nyo, mas vibrant yung S22 compare sa 12 Pro. Mas detailed yung S22 compare sa 12 Pro. Ayan siya. Video, ay sa ano, ultra wide muna tayo. 0.5 mas wider yung 12 Pro. 0.6 sa S22. Zooming, mas maganda yung sa S22 dahil 3 times versus 2 times optical zoom. Hanggang 10 times tayo sa 12 Pro, hanggang 30 times tayo sa S22. Sa video naman, ang pinakamax sa res niya is 4K 60 compare sa S22 na 8K 60. Front cam ng video, pareho silang support ng 4K video recording. Pero for me, mas prefer ko yung video quality ng iPhone 12 Pro compare sa S22. So yun mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main na tanong, ano ba ang mas perfect i-purchase? The Samsung Galaxy S22 or the iPhone 12 Pro? To be honest, napakalayo nung kanilang ecosystem, Android and iOS. Kaya marami talaga maguguluhan, lalo na pag first timer kayong iOS, talaga maninibago kayo, lalo-lalo na sa battery. Expect nyo yan when it comes sa 12 Pro, mabilis sila malobat. Pero for me, when it comes sa software optimization, I'll go for the iPhone 12 Pro. Jump pack na specs, I'll go for the S22. Mas mura yung S22. Mas mura yung S22 to be honest. Mas makakatipid kayo. Pero when it comes sa performance-wise or bilis, pareho namang snappy pa rin itong smartphone na to. And it can, and kaya pa nila mag-handle ng mga games or modern games today. So, pwede pa silang pang gaming. Expect nyo lang dito sa dalawang smartphone na to, mabilis silang malubat. Kung ako tatanungin, kung ako papipiliin, for me, I'll go for the iPhone 12 Pro. Una-una, depende na lang yan sa inyong paggamit. Kasi ako, more on content ako, more on videos, more on sa ecosystem ng Apple talaga ako when it comes sa productivity. Kaya I'll go for the iPhone 12 Pro, unang-una sa magandang video quality. Sa OS, very user-friendly yung OS nila. Mas optimized yung chipset ng iPhone for me. And syempre yung build quality napaganda. Pero sa S22 naman, marami rin mag-option dyan. Don't get me wrong, maganda rin naman yung S22. Mas mura siya at mas marami siyang features na mo-offer sa iPhone 12 Pro. So yun, kung interested nga kayo mag-purchase between the S22 and the iPhone 12 Pro, again, doon lang tayo sa mga ni-recommend kong shop. Unang-una kay Ate Mayed sa CMB Gadgets and of course kay Ate Annette, ZMB Cellphone Accessories. Again, yung mga Facebook pages sila nasa description box. PM lang kayo, sabihin nyo lang napanood nyo dito sa vlog. Automatic yan, bibigyan kayo agad ng 500 pesos cash discount and of course, marami silang freebies na ma-offer para sa inyo.